sa lahat. Magsasangag lang tayo, no? At may lulutuin po ako na pusit. Yan. Medyo masama pa rin po yung pakaramdam ko, kaya medyo si Manay ay walang gana. Parang walang ganong kumilos. Naubo-ubo pa rin ako ng konti. We're worrying nga kasi malapit na po kaming umalis papunta kila Ma'am and Dad. Yung dalawa po na matanda 80 something na rin. Kasing edad mas matanda kay Mama ng konti. Kasi si Dad po is kasing edad ni Papa. At ayaw po naming mahawaan sila na po kasi mahirap na pong magkasakit yung mga matatanda. Yan. Ang ganda pa Chinese chorizo na nabili namin sa China na po, sa Shanghai. Pero sila hindi nila ginaganyan. Ginagawa nila parang ilalagay nila yan sa palayok na po. Yun. Tapos yung taba nun mapupunta sa rice. Ganun po yung style nila. Yan. Hindi ko nilagay yung fried egg kaya medyo hirap si Manay Yan. Kukuha na lang tayo sa garden ng kulay green-green. Lagyan natin para gumanda. Hindi ko na po linagyan ng itlog kasi tinitipid ko po yung itlog dahil si Sam mahilig sa itlog. Ayan. Pero madami pa naman. Ayan. Kaya lang si Sam pumahilig siya sa itlog. So sabi ko, itira ko na lang sa kanya. Kasi minsan kumakain siya paggabi pag nagugutom po siya, itlog kinakain niya. Lutuin natin dito yung pusit. Bigat lang itong kawaling to. Pag iron kasi, iron cast, nako. Pwedeng pamalo sa magnanakaw dahil mabigat. Joke. Ay. Pero maganda siyang gamitin. Kaya lang, wow. Sobrang bigat siya. Lalagyan pala natin na yung luya, yung bawang, itong siling ito. Lagyan na natin. Mahina. Doon natin lagay sa kabila. Lagyan kasi yung adobo kahapon. Yan. Doon tayo sa kabila. Sabihin ko lang itong adobohin lang natin. Tinanggal ko po yung itim niya. Kasi laman naman dito. Hindi po sila sanay sa itim. So, lalagyan natin siya natin ng konting turmeric. Dapat may magtutubig po kasi pagka yung pusit libinili nyo, kahit fresh yan at ilagay niya sa ref, magtutubig talaga siya. So normally, wag mo nang tubigan yan kasi talaga nagtutubig siya na po. Nakalimutan ko to. Hindi nakaligtas. Kunti lang yan kasi
Para magustuhan ni Sam. Kamatis. At siyempre sarap kasi pag may gulay talaga. Nasanay ko na. Si Osh po sanay na siya sa mga gulay. Nahilig na po siya sa gulay. Isa rin nagkakaano na rin. Nagkakagulay. Kasi ako si talaga mahilig sa gulay. Lahat hinahaluan ko ng gulay. Ang adobo ko may gulay. Lahat po niya. Sinasanay ko po sila sa greens. Kasi pagka nakakain ka talaga ng greens, iba yung pakaramdam mo dito. Parang ano mo yan, motor mo. Kailangan natin na manghang. Patis. Yung binili kong patis, ubos na agad. Nahilig sa patis. Nahilig kami sa patis. So, ayan po yung ating ano po gusto nyong, lalo na sa Pinas, pwede nyong lagyan ng ampalaya. Sasarap na gulay na masustansya na po. So, ito kasi sa Pinas, walang ampalaya. Hindi naman ako nakapagtanim, hindi tumubo yung tinanim ko. Iwan ko ba't hindi siya tumubo. Next year, tatanim tayo. Pagbalik natin ng 2 months po kami sa Pinas. So, pagbalik namin ng March. Balik po kami yata dito ng March 12 na po. So, pagbalik namin, hopefully, ano na siya, no? Pa-spring na siya. So, magtatanim tayo agad ng mga binhi. Kasi, hindi pa pwedeng itanim yan sa soil before mga end of May. Kasi nagpo-frost pa. So, yun po yung hihintayin natin siya. Hintayin natin na magtanim pag wala ng frost. Swerte talaga yung mga nasa Pinas kasi you can do gardening all year na po. So, minsan pag nakapanood ako ng mga YouTuber na talagang, I mean, their passion is planting na po. Parang nakakaingit talaga. Kasi all year po silang mayroong harvest na pwedeng everyday na nasa gulayan na po. Yan, takpan muna natin. Bago umalis ng Pinas, nililinis na namin po kasi syempre tinulungan ako ni Frank tanggalin lang konti yung grass na yan kasi yan po yung kinanapan ng mga kalabasa. Yan, bukas punta kami ng garbage area na po dito sa amin kasi yung garbage area po maganda, walang bayad po yun. May card lang po yung mga residential dito. So, I mean, you have a card. Represent mo lang yon. Then, pwede nyo pong itapon yung mga lahat ng mga bagay. So, mayroon lang po silang mga recycle bins na compost na area, gano'n. So, maganda po. Hindi yung kahit saan-saan lang na itatapon. Mas maganda. Lahat po ng villages, lahat po ng area lang dito sa Pinas may ganyan. Yan. So, pamatay na lahat ng ating bisitahin natin. Ito, namamatay po yung gabi natin, mamamatay. Ito, tatakpan natin yan para wag siyang masira. So, meron pa akong nakuhang ganitong klaseng soil, no? So, itong soil na po to, at least, pag na-cover natin siya, pwede nating ma-save yung unod niya na hindi siya pwede pa po siyang mabuhay next year. So, ayan, tignan natin. Try natin. So, pero magdadala na rin po ako ng mga ganyan galing Pinas. Kasi pauwi po kami ng March. Tapos balik kami dito ng March. So, makakakuha tayo doon ng mga ganyan na pwede nating itamin ulit by March. So, ayan. Adobo po tayo ng may buntot na baboy na po. So, na-miss ko kasi ito. Yan, lagyan natin ng konting asukal. Yan. Yung bawang.
At ito po yung buntot. Hiniwa ko po siya. Harap po siya yung buntot. Malasa. At may laman po siya. Pero pinakaluan ko muna yan, ha? Para walang sebo. Lalagyan din natin yan ng laman. Ayan, tapos yung coil po ng bubble. Yan tuloy hindi ko pinakuluan. Kasi hindi ko pa naihiwa siya. So yung iba po, ipo-portrait ko. Lagyan natin ng toyo. At yung toyo pong dark. At lalagyan natin ito, yung suka. Suka nito masarap. Yan po yung pinaglalagay ko sa adobo. Ayan. Para medyo maanghang siya. Takman natin. Galing sa garden natin yan. Nalagyan natin ng ano po yung ng loaves. Ito mabuksan. Paminta pala. Una, paminta. Tapos yung loaves. Hindi pala yan. Yung loaves na dito. Pampabango po kasi yung globes, no? So, di na lang magdadala po tayo sa Pinas kasi mahirap po siyang hanapin sa Pinas. Hindi ko po siya nahanap sa SM. So, pero siguro sa palengke meron. Hindi po ako nakapagtanong sa palengke. So, sa mga supermarket po, sa Pure Gold, sa SM, tinignan ko po wala akong nakitang gloves. So, nung nag-Shanghai po kami ni Frankie, nung binisita namin si Osh, doon po ang daming gloves. Bumili po ako ng 3 yata. Kasi linalagay ko din yan sa linalagay ko din po yan sa sa pabango po sa mga putpuri ko na po. Nilalagay ko rin ng gloves. At ina-adjust ko din yan sa paglagay ko po ng pabango sa CR. Yung hinahalo ko po yung alcohol, gloves, tsaka downy na may tubig. Yan. Yun po yung pabango ko sa CR. So, practice natin ginagamit yung gloves. Yan. Papahinaan at padaldal na naman tayo. Papahinaan natin ito. Mainit to eh. Kasi itong kasi lang ito mainit. Kakaiba to eh. Sobrang init. Ayan na po yung ating adobong buntot. Maano lang po, tawag lang dyan, mamara. Yan. Tingnan nyo kung gaano ka sarap. Ayan na. Patayin na natin. Tahi yung ginawa natin dun sa yung ito, parang pork steak natin na po. Ayan, di pa. Lapit na kasing dumating. May orthodontis po kasi si Sam. May brace po kasi si Sam. May ano po siya today. Meron po siyang rendezvous. Appointment. Pero malapit lang. Ayan. Lamahan siya ni Papa niya. Nilagyan ko po ng konting asukal na po. Pag gusto niyo maganda yung kulay niya,
Ang technique lang yan, lalagyan nyo ng konting asukal. Huwag yung madami naman po konti lang. Kasi syempre, sugar is sweet. Yan. Para sa kulay lang. Mamaya lalagyan natin yan ng sili-sili, ganyan. Wala pa sila. Hinihintay ko.